Ronnie Suwan aka Boy Tapang. Brad, bago ka magkomento, alamin mo muna kung ano ang naratibo ng video na yan. Alright, ito po yung video natin regarding sa mass shooting dyan po sa Tacloban, Leyte ng dalawang estudyante. Okay, ang naratibo po niyan, the Duterte diehard supporters are blaming the Marcos administration dito po sa shooting incident. Even BP Sara sabi niya wala daw kasing nangyaring intelligence gathering. Sabi nga po ni Claire Castro, paano ka mag-intelligence gathering dyan? Mga estudyante yan. Di ho ba? Hindi naman yung terrorist act na kailangan talaga may pagmamanman, masusing pinag-aralan. Ito parang talagang random eh. Di ho ba? Ngayon, Ronnie Suwan, sinasabi mo, ano naman kung sinabi ni Duterte yan, ang tanong, sino bang nakaupo ngayon? Bakit di solusyonan? Unang-una sa lahat, yung connecting statements mo, hindi nagko-connect eh. Ano kung sinabi ni Duterte yan, tapos sino bang nakaupo ngayon? Di ba? Ang naratibo dyan, sinisisi ng mga DDS ang gobyerno sa nangyaring shooting incident. Ngayon, binabalik lang namin sa inyo. Okay, bilang ako masugid na sa taga-suporta ng administrasyon na ito. Bakit? Way back previous administration, Duterte is publicly claiming na he was a killer at the age of 16. Ganito yan, Ronnie, ha? Kung bata ka, let's say ina-idolize mo itong politiko na ito, panatiko ka. Kung bata ka, lahat ng sabihin ng matanda ng idol mo para sa'yo, tama. If diehard DDS ka, Ronnie, di ba? Tapos sasabihin ni former president o kahit na sino man na idol mo, politiko o celebrity man yan, killer ako nung nung bata pa ako eh. Anong sasabihin ng tama, cool pala yun, astig pala yun. Di ba? Even Senator Robin Padilla sa interview sinabi niya yan. Nung nakulong ako, na-realize ko na grabe pala yung impluensyang ginawa ko sa mga pelikula ko kasi may nag-approach sa akin noon. Sabi nila, alam mo idol, kaya ako nakulong kasi ginaya kita. Yung nakikipagbarilan, ginaya kita. Kaya ako nakulong kasi talagang idol na idol kita. Napaka-astig mo, ginaya kita. Gets mo, Ronnie? Okay? So, itong mga ganito, di ba? Nung sinabi yan ni former President Duterte sa video ko dyan, nung sinabi niya yan, palakpakan pa yung mga DDS eh. Di ba? Normalizing violent statements. Kung ikaw may anak ka, Ronnie, di ba? Makarinig ng ganyan. Di ba? Kahit murahin yung Santo Papa, gumawa ng hindi maganda na, di ba, aksa kababaihan, tapos magsabi ng mga ganyang salaysay na, di ba, violente. Kung let's say, diehard supporter ka ni former President Duterte, naririnig ng mga anak mo. So, ibig sabihin ba, sa isip ng mga yan, tama lang yun, yung ganon? He was a killer at the age of 16, di ba? Binaril daw niya. Hindi natin alam kung bluff na naman yun o totoo. But claiming it by a high-ranking public officials, maririnig ng tao palakpakan pa. Ano yan? Anong reflection yan sa mga kabataan? Di ba? Alam mo, Ronnie, naiintindihan ko nandiyan ka sa Kabisayaan at Mindanao, which is dominated ng mga DDS. But be a critical thinker. Naintindihan mo? Diba? Dati din suportado ko si former President Duterte. Yung mga ginawa niya maganda, kino-commend natin. Pero yung hindi niya magandang ginagawa, wag po nating pagtakpan, wag nating i-whitewash. Diba? Ako'y suportado ko din yung mga magaganda niyang ginawa. Passport, 10 years. Lisensya, 10 years. Maganda. Diba? Pero, wag nating dumating sa punto na kahit yung mga hindi niya magagandang ginagawa ay kakampihan natin. Gumising ka, Ronnie. Diba? Tsaka yung hamon mo sa akin dati mag-boxing tayo, pwede naman. Diba? Pwede naman. Call me.